Ang matinis na tunog ng preno ang pumunit sa katahimikan ng umuulan na gabi sa Makati. Kasunod nito ang isang malakas na kalabog. Napatigil sa paghina si Rico Alejandro. Mariin niyang ipinikit ang kanyang mga mata, ang mga daliri niya ay bumaon sa mamahaling leather ng manibela. Sa isang saglit, ang tanging naririnig niya lang ay ang malakas na pintig ng kanyang puso at ang walang tigil na pagpatak ng ulan sa bubong ng kanyang sasakyan. Buwisit! Iyon ang salitang paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Hindi dahil sa kung anuman ang nabangga niya, kundi dahil sa lahat ng nangyari bago ang sandaling ito. Ang imahe ng bakanting lalagyan ng singsing sa kanyang mesa. Ang malamig at walang emosyon na text message mula kay Chloe. Ang mga salitang tumapos sa kanilang dalawang taong relasyon, na kasing simple at kasing sakit ng isang pagpindot lang sa send. It's over, Rico. I can't do this anymore. I'm sorry. Sorry. Napangisi si Rico ng mapait. Ang sakit na gumuhit sa kanyang dibdib ay mas matindi pa kaysa sa sakit ng ulo na kanina pa kumikirot sa kanyang sentido. Ang galit ay kumukulo sa kanyang dugo, isang laso na naghahanap ng malalabasan. Kaya siya nagmamaneho na parang wala ng bukas. Kaya hindi niya napansin ang babaeng bigla na lang tumawid sa kanyang harapan. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Sa gitna ng daan, sa ilalim ng nagniningning na ilaw ng poste, isang babae ang nakaupo sa basang semento. Pilit na pinupulot ang mga nagkalat na gulay at iba pang laman ng isang bayong na papel. Bumuntong hininga si Rico, puno ng pagkainis. Ito na lang ang kulang. Isa pang problema sa gabing puno na ng problema. Padabog niyang binuksan ang pinto ng kanyang sasakyan at lumabas. Hindi niya ininda ang ulan na agad bumasa sa kanyang mamahaling damit. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa babae. Miss, hindi ka ba tumitingin sa dinadaanan mo, Anya? Ang boses ay malamig at walang pasensya. Nag-angat ng tingin ang babae. Ang kanyang mukha ay nababahiran ng gulat at kaunting takot. Sir, paumanhin po, pero bigla na lang po kayong lumiko eh. Hindi pinansin ni Rico ang kanyang paliwanag. Ang kanyang mga mata ay gumala sa gulo sa kanyang paanan. Mga kamatis na gumugulong, isang supot ng bigas na nabutas, at isang puting papel. May kung anong kuminang sa papel na yon sa ilalim ng ilaw ng poste. Isang logo na kilalang kilala niya. Ang logo ng isang sikat na sanglaan. Automatikong nanikip ang kanyang dibdib. Dahan-dahan siyang yumuko, ang mga mata ay hindi inaalis sa papel. Pinulot niya ito. Basa at may kaunting putik, pero malinaw pa rin ang pagkakasulat. Resibo ng sangla. At sa ilalim nito, ang deskripsyon ng isinangla. Isang singsing na may markesang diamante, 18 karat na puting ginto. Ang paghinga ni Rico ay tila nanakaw mula sa kanyang mga baga. Ito yon. Ang singsing ng kanyang ina. Ang tanging alaala na naiwan sa kanya. Ang singsing na ibinigay niya kay Chloe. Ang singsing na sinabi nitong nawala. Ang lahat ng galit at sakit na kanina niya pa nararamdaman ay biglang nag-iba ng anyo. Naging isang matalim at nagyelong hinala. Ang kanyang mga mata ay muling bumaling sa babae, na ngayon ay nakatayo na at pinapagpagan ang sarili. Isang modus. Ang isip niya ay mabilis na nagdugtong-dugtong ng mga piraso. Naghihintay ng bibiktimahin. Alam nilang balisa ako, galit, wala sa sarili. At ako, sa lahat ng tao, ang nakita niya. Siguro kasabwat siya. Siguro. Saan mo nakuha to? Tanong niya, ang boses ay kalmado na ngayon, ngunit may nakatagong panganib. Napatingin ang babae sa hawak niyang resibo at biglang namutla. Ah, yan po napulot ko lang po kanina dyan sa may kanto. Akala ko po kasi mahalagan. Napulot? Isang mapanuyang tawa ang kumawala sa lalamunan ni Rico. Anong tingin mo sa akin, tanga? Mabilis siyang humakbang palapit. Bago pa makakilos ang babae, hinawakan niya ito ng mahigpit sa braso. Aray! Sir, ano ba? Sigaw ng babae, pilit na kumakawala. Nasasaktan ako. Masasaktan ka palalo kapag hindi mo sinabi sa akin ang totoo, bulong ni Rico, ang kanyang mukha ay ilang pulgada na lang ang layo sa mukha nito. Nakikita niya ang takot sa mga mata nito, ngunit para sa kanya, iyon ay pag-amin ng pagkakasala. Sino ang kasabwat mo? Si Chloe ba? Siya ba ang nag-utos sa'yo? Hindi ko po alam ang sinasabi niyo. Hindi ko kilala ang sinasabing mong Chloe. Hindi na siya nakinig pa. Kinalagkad niya ang babae patungo sa kanyang sasakyan.
Nagpumiglas ito, ngunit mas malakas siya. Binuksan niya ang pinto sa passenger side at halos itulak ito papasok. Sir, parang awan niyo na po. Wala po akong kasalanan, pagmamakaawa ng babae, ang boses ay nanginginig sa pinaghalong takot at ulan. Ngunit para kay Rico, ang kanyang mga salita ay hangin lamang. Ang kanyang isipan ay sarado na, nababalot ng konkretong paniniwala na ang babaeng ito ay bahagi ng panlolokong sumira sa kanya. Ang galing niyang umarte, ang naisip ni Rico. Ang takot sa kanyang mga mata, ang panginginig ng kanyang boses lahat ay bahagi ng isang napakahusay na pagganap. Hindi na siya sumagot pa. Isinara niya ng malakas ang pinto, ikinukulong ang babae sa loob. Nilakad niya ang harap ng sasakyan, hindi inaalintana ang ulan na tumatama sa kanyang mukha at dumadaloy sa kanyang leeg. Ang kanyang mamahaling sapatos ay lumulusong sa maliliit na baha sa kalsada. Wala siyang pakialam. Ang tanging nakikita niya ay ang mukha ni Chlo na nakangisi, at ang mukha ng babaeng ito na puno ng pagkukunwaring takot. Sa isip niya, lahat ng ito ay konektado. Pumasok siya sa driver's seat, at ang biglaang katahimikan sa loob ng sasakyan ay mas nakakabingi pa kaysa sa ingay sa labas. Ang tanging maririnig ay ang mabibigat nilang paghinga at ang wiper na pabalik-balik na humahawi sa ulan sa windshield. Nararamdaman niya ang titig ng babae mula sa kanyang tabi. Saan niyo ako dadalhin? Tanong nito, may bahid na ng tapang sa nanginginig na boses. May mga naghihintay sa akin. Hindi niyo pwedeng gawin to. Kidnapping to. Dahan-dahang lumingon si Rico. Ang kanyang mga mata ay walang kabuhay-buhay, malamig na parang yelo. Tinitigan niya ito mula ulo hanggang paa, isang tingin na tila hinuhubaran hindi lang ang damit nito, kundi pati na rin ang kaluluwa. Hindi ka alis dito hanggat hindi mo sinasabi ang totoo, sabi niya sa isang boses na mahinahon ngunit puno ng pagbabanta. Bawat salita ay may bigat, isang pangako ng isang bagay na mas masahol pa. At maniwala ka, may paraan ako para paaminin ka. At walang isa pang salita, pinaandar niya ang makina. Ang ugong nito ay pumuno sa nakabibinging katahimikan. Humagis ang sasakyan paalis sa lugar na iyon, nilamon ng dilim ng gabi. Dala-dala nito ang isang lalaking wasak ang puso, isang babaeng walang kalaban-laban, at ang isang resibo na para sa kanya ay katibayan ng isang malaking kataksilan. Parang isang bala na tumagos sa gabi ang sasakyan. Para kay Lara Mendoza, bawat metro na inilalayo nila mula sa pamilyar na kalsada ng Makati ay isang hakbang palayo sa kaligtasan, isang hakbang palapit sa isang hindi kilalang panganib. Nakatitig lang siya sa labas ng bintana, pinapanood ang mga ilaw ng syudad na maging isang mahabang, makulay na guhit. Ang bawat gusali, bawat ilaw ng trapiko, ay isang paalala ng mundong unti-unti niyang iniiwan. Sa loob ng sasakyan, ang tanging maririnig ay ang ugong ng makina at ang sarili niyang kinakabahang paghinga. Hindi siya naglakas loob na tignan ang lalaking katabi niya. Nararamdaman niya ang presensya nito, isang malamig, mabigat na enerhiya na tila lumalamon sa lahat ng hangin sa loob ng sasakyan. Ang amoy ng mamahaling pabango nito at katad ay nakakasulasok, isang halimuyak ng kapangyarihan na wala siya. Tumigil ang sasakyan sa harap ng isang napakataas at makabagong gusali. Isang glass tower na tila tumutusok sa madilim na kalangitan. Bago pa man siya makapag-isip, isang security guard na nakauniporme ang mabilis na lumapit at binuksan ang pinto para sa lalaki. Pumasok sila sa isang lobby na mas malaki pa sa buong bahay nila. Ang sahig ay gawa sa kumikinang na marmol, at ang mga ilaw mula sa isang dambuhalang chandelier ay sumasayaw sa bawat sulok. Walang imik siyang sinundan nito papasok sa isang elevator. Pinindot nito ang A para sa penthouse. Habang paakyat sila, naramdaman ni Lara ang pagbara sa kanyang lalamunan. Bawat palapag na kanilang nilalagpasan ay tila isang tanikala na idinaragdag sa kanyang mga paa. Nang bumukas ang pinto ng elevator, tumambad sa kanya ang isang apartment na kasing lawak ng isang basketball court. Mula sa salaming pader, tanaw na tanaw ang buong syudad ng Manila na kumikinang sa baba. Ngunit ang ganda ng tanawin ay hindi nakabawas sa takot na nararamdaman niya. Para sa kanya, isa itong hawla. Isang napakaganda at napakamahal na hawla. Maupo ka, utos ng lalaki, itinuturo ang isang puting sofa. Sumunod si Lara. Naramdaman niya ang lambot ng sopa, ngunit ang kanyang katawan ay nanatiling naninigas. Naglakad ang lalaki papunta sa isang bar at nagsali ng alak sa isang baso. Uminom ito ng diretsyo bago humarap sa kanya. Kilala mo ba siya? Inihagis nito sa mesang babasagin sa kanyang harapan ang ilang mga litrato.
Napaurong si Lara sa gulat. Sa mga litrato, may isang napakagandang babae na nakangiti, kasama ang lalaking kaharap niya ngayon. Sa isang litrato, ipinapakita ng babae ang isang singsing sa kanyang daliri. Ang singsing mula sa resibo. Sabihin mo, sigaw nito, ang boses ay umalingaw-ngaw sa malawak na sala. Kilala mo ba si Chloe? Hindi ko po siya kilala, sir, nanginginig na sagot ni Lara. Pangako po. Hindi ko po talaga alam ang sinasabi niyo. Sinungaling. Inihagis nito ang baso sa pader. Kumalat ang mga bubog sa sahig, kasabay ng pagtalsik ng alak. Napasigaw si Lara sa takot, napayakap sa kanyang sarili. Napakagaling niyong mga magnanakaw. Alam niyo kung kailan atake. Alam niyong wala ako sa sarili. At ikaw ang ipinadala nila. Hindi po totoo yan. Umiiyak na sabi ni Lara. Nagtitinda lang po ako ng pagkain sa karinderya namin. Napulot ko lang po talaga yung resibo. Sa gitna ng kanyang mga hikbi, biglang nagring ang kanyang cellphone sa loob ng bulsa. Ang tunog, isang luma at gasgas na ringtone, ay tila isang dayuhan sa marangyang lugar na yon. Automatikong kinuha ito ni Lara. Nakita niya ang pangalan sa screen, Nanay. Biglang nawala ang lahat ng takot niya. Napalitan ito ng isang matinding pangangailangan na sagutin ang tawag. Tumingin siya sa lalaki, ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa. Tinaasan lang siya nito ng kilay, isang senyas na sige, sagutin mo. Nanginginig niyang sinagot ang tawag, pinipilit na gawing normal ang kanyang boses. Hello, Nay. Anak Lara. Nasaan ka na? Gabing-gabi na, narinig niya ang mahinang boses ng kanyang ina sa kabilang linya, may kasamang bahagyang ubo. Naramdaman ni Lara ang pagkirot ng kanyang puso. Pauwi na po, Nay. May tinapos lang po sa trabaho. Isang kasinungalingan. Napatingin siya sa lalaking nakamasid sa kanya, ang mga mata nito'y mapanuri. O sige, anak. Nag-aalala lang ako. Inumin mo na ang gamot mo ha, para hindi ka naubuhin. Mag-iingat ka sa pag-uwi. Opo, Nay. Mahal kita. Mahal din kita, anak. Nang matapos ang tawag, bumagsak ang mga luha ni Lara na kanina pa niya pinipigilan. Ang pag-aalala para sa kanyang ina ay mas matindi kaysa sa takot niya para sa sarili. Kailangan niya ng pera para sa gamot nito. Kailangan niyang makauwi. Tumingala siya sa lalaki, ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha. Sir, parang awa niyo na. Palabasin niyo na po ako. Kahit ano pong gusto niyong gawin, ay demanda niyo ako, ipakulong pero kailangan ko pong alagaan ang nanay ko. Tinitigan siya ng lalaki ng matagal. Ang galit sa mukha nito ay bahagyang nawala, napalitan ng isang malamig at calculator na tingin. Naglakad ito papunta sa isang study table, may kinuha ng mga papel at isang pluma. Inilapag niya ito sa mesa sa harapan ni Lara. May pagpipilian ka, sabi nito, ang boses ay walang emosyon. Tatawag ako ng pulis ngayon din at sisiguraduhin kong mabubulok ka sa kulungan para sa pagnanakaw. Oy! Itinuro nito ang mga papel. Pipirmahan mo yan. Kinuha ni Lara ang mga papel. Sa itaas, nakasulat ang mga salitang, kasunduan ni sa paglilingkod. Nanginginig niyang binasa ang laman. Isang kontrata. Isang kontrata na nagsasabing magtatrabaho siya para dito bilang personal na chef at tagapamahala ng bahay sa loob ng 6 na buwan, walang sahod, bilang kabayaran sa halaga ng singsing na ninakaw niya. Naramdaman ni Lara ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Ito ay pagpapahiya. Ito ay pagkaalipin. Pero ang imahe ng kanyang inang may sakit, ang boses nitong mahina sa telepono. Mas matimbang iyon sa kanyang pride. Mas matimbang iyon sa kanyang kalayaan. Kinuha niya ang pluma. Ang bigat nito ay parang bigat ng buong mundo. Sa ilalim ng kontrata, sa tabi ng pangalan niya, inilagda niya ang kanyang pirma. Isang pirma na sumusuko sa kanyang dangal, ngunit isang pirma na para sa kanyang ina. Nang matapos siya, kinuha ng lalaki ang kontrata. Tinitigan niya ito na parang isang tropeo. Mabuti, sabi nito. Simula ngayon, pag-ari kita. Ako si Rico Alejandro. At dito ka natitira. Tumayo ito at sumenyas na sumunod sa kanya. Dinala siya ni Rico sa isang pasilyo, patungo sa isang maliit na pinto sa dulo, malapit sa kusina. Binuksan niya ito. Isang maliit na kwarto na may maliit na kama at isang maliit na bintana. Ang kwarto para sa katulong. Dito ang kwarto mo, sabi ni Rico.
Pumasok si Lara nang walang imik. Hinintay niyang umalis ito. Ngunit sa halip, narinig niya ang pagpihit ng susi sa labas. Isang malakas na click. Ikinandado siya. Napatakbo si Lara sa pinto at pilit itong binuksan, ngunit huli na ang lahat. Narinig niya ang mga yabag ni Rico na papalayo. Napaluhod siya sa sahig, sa loob ng maliit at madilim na kwarto. Naramdaman niya ang malamig na pader sa kanyang likod. Doon, sa gitna ng kanyang pag-iisa at kawalan ng pag-asa, isang bagong damdamin ang nagsimulang umusbong sa kanyang dibdib, kasabay ng takot at pagpapakumbaba. Determinasyon. Titiisin ko to, bulong niya sa sarili, habang ang mga luha ay muling dumadaloy sa kanyang pisngi. Para kay nanay, titiisin ko lahat. Pero darating ang araw na pagsisisihan mo ito, Rico Alejandro. Impyerno ang mga sumunod na araw para kay Rico. Ngunit hindi ito ang impyernong inaasahan niya. Ito ay isang tahimik, nakakainis na impyerno. Inaasahan niyang magmamakaawa ang babae, iyak o magrereklamo. Pero wala. Si Lara ay kumikilos na parang anino sa loob ng kanyang malawak na penthouse. Gumigising ito bago pa man siya magising, at natutulog lamang kapag sigurado nang wala na siyang iutos. Ngunit hindi iyon ang nakakainis. Ang nakakainis ay ang paraan nito ng pagtitiis. Tahimik at may dignidad. May alikabok pa dito sa mesa, sabi ni Rico isang umaga, hinahaplos ang daliri sa ibabaw ng kanyang mamahaling coffee table. Tiningnan niya si Lara, naghihintay ng reaksyon. Tumango lang ito. Lilinisin ko po ulit, sir. Walang galit, walang pagtutol. Kumuha lang ito ng basahan at pinunasan ang mesa hanggang sa kumintab ito na parang salamin. Masyadong matabang ang kape, reklamo niya kinabukasan, matapos tikman ang kapeng inihanda nito. Pasensya na po, sir. Gagawa po ako ng bago. Kinuha nito ang tasa at bumalik sa kusina. Ginawa ni Rico ang lahat para asarin ito, para sirain ang composure nito. Para patunayan sa kanyang sarili na tama ang kanyang ginawa, na ang babaeng ito ay isang manloloko na nararapat sa parusa. Pero sa bawat batikos niya, tanging isang magalang na tango at tahimik na pagsunod ang kanyang natatanggap. Nagsimula siyang mainis hindi sa babae, kundi sa sarili niya. Isang gabi, pagod mula sa maghapong pakikipagpulong, umuwi si Rico na masama ang timpla. Ang isang malaking proyekto ay nagkakaproblema. Dumiretso siya sa kanyang study table, napapalibutan ng mga blueprint at mga dokumento. Nag-order siya ng pagkain mula sa isang 5-star restaurant, isang steak na may perpektong pagkakaluto at isang salad na parang obra maestra. Ngunit nang kainin niya ito, walang lasa. Perpekto tingnan, ngunit walang kaluluwa. Parang ang buong buhay niya. Sa sobrang inis, itinulak niya ang plato palayo. Ang tunog ng porselana sa kahoy ay umalingaw-ngaw sa katahimikan. Doon, pumasok sa isip niya si Lara. Ang babaeng bilanggo niya sa sarili niyang bahay. Ang aninong tahimik na naglilinis at nagtitiis. Bigla siyang tumayo at nagmartsa papunta sa kusina. Natagpuan niya si Lara doon, tahimik na naghuhugas ng mga pinagkainan. Itigil mo yan, utos niya. Natigilan si Lara, lumingon sa kanya na may pagtataka. Pagod na ako sa mga pagkaing walang lasa, sabi ni Rico, ang boses ay mababa at puno ng iritasyon. Magluto ka. Magluto ka ng matino. Yung pagkain talaga. Hindi sumagot si Lara. Tinitigan lang siya nito saglit, na parang sinusuri kung seryoso ba siya. Pagkatapos, dahan-dahan itong tumango. Bumalik si Rico sa kanyang study, ngunit hindi na siya makapag-focus sa trabaho. Ang kanyang atensyon ay nasa kusina. Naririnig niya ang mahinang tunog ng hinihiwang mga sangkap, ang lagaslas ng tubig. Pagkaraan ng halos isang oras, isang amoy ang unti-unting gumapang palabas ng kusina. Isang amoy na hindi pamilyar sa loob ng kanyang penthouse na laging amoy mamahaling pabango at air freshener. Amoy bahay. Amoy sibuyas at bawang na ginigisa. Amoy ng kumukulong sabaw. Isang maasim-asim na halimuyak na pamilyar, ngunit hindi niya matukoy kung saan nanggaling. Napatayo siya at sinundan ang amoy. Sa hapagkainan, nakahain na ang isang simpleng bowl ng mainit na sabaw. May mga piraso ng baboy, labanos, kangkong, at siling haba. Sinigang na baboy. Umupo si Rico. Tinitigan niya ang sinigang. Simple lang ito, malayong-malayo sa mga pagkain karaniwan niyang kinakain. Walang magarbong presentasyon. Nag-aalangan, kumuha siya ng kutsara at humigop ng sabaw.
Sa unang patak pa lang ng sabaw sa kanyang dila, parang may kung anong kuryente ang dumaloy sa buong katawan niya. Bigla siyang natigilan, ang kutsara ay nanatiling nakabitin sa ere. Ang init. Ang asim. Ang alat. Isang pinto sa kanyang alaala ang biglang bumukas ng malakas, isang pinto na matagal na niyang isinara at kinalimutan. Isang maliit na batang lalaki na nakaupo sa kusina, ang kanyang mga paa ay hindi pa abot sa sahig. Ang kanyang ina, na may malambing na ngiti, ay naglalagay ng isang mangkok ng mainit na sinigang sa kanyang harapan. "Oh, Rico anak, humigop ka para lumakas ka," sabi nito, ang boses ay puno ng pagmamahal. Ang amoy na iyon, ang lasang iyon ang lasa ng pag-aruga. Ang lasa ng tahanan. Ang lasa ng pagmamahal ng isang ina na matagal nang wala. Naramdaman ni Rico ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Mabilis siyang yumuko, ayaw niyang makita ni Lara ang kahinaan na biglang lumitaw sa kanyang mukha. Patuloy siyang humigop ng sabaw, bawat higop ay parang isang pagbabalik-tanaw. Nakalimutan niya ang proyekto. Nakalimutan niya si Chloe. Nakalimutan niya ang galit. Sa sandaling iyon, hindi siya si Rico Alejandro, ang kinatatakutang si. Siya lang si Rico, ang batang lalaki na nangungulila sa luto ng kanyang ina. Nang maubos niya ang laman ng mangkok, hindi pa rin siya nag-angat ng tingin. Ang katahimikan ay bumalot sa kanila. Doon lang niya napansin na nakatayo pa rin si Lara sa di kalayuan, tahimik na nagmamasid, na parang naghihintay ng hatol. Dahan-dahan siyang nag-angat ng tingin. Sa unang pagkakataon, hindi niya ito tiningnan bilang isang magnanakaw o isang bilanggo. Tiningnan niya ito bilang ang babaeng nagluto ng pagkain na gumising sa isang bahagi ng kanyang kaluluwa na akala niya ay patay na. Ang pagkainis na nararamdaman niya sa mga nagdaang araw ay biglang naglaho. Napalitan ito ng isang bagay na hindi niya maintindihan. Isang kakaibang pagtataka. Sino ba talaga ang babaeng ito? Paano niya nalaman? Paano niya nagawang lutuin ang isang bagay na may ganito kalalim na kahulugan para sa kanya? Saan mo natutunan yan? Tanong niya, ang boses ay mas mahinahon na ngayon, halos walang bahid ng pagbabanta na laging naroon. Nagulat si Lara sa tanong. Sa sananay ko po, sir. Paborito po niya yan. Tumango si Rico, dahan-dahan. Nanay. Ang salitang iyon ay tumama sa kanya. Pareho sila. Biglang isang ideya ang pumasok sa kanyang isipan. Isang ideya na kasing bigla at kasing gulat ng epekto ng sinigang sa kanya. Ang kanyang bagsak na restaurant. Ang proyektong nagpapabigat sa kanyang ulo. Ang lugar na iyon ay walang kaluluwa, tulad ng mga pagkaing ino-order niya. Paano kung... Tumayo siya ng bigla na ikinagulat ni Lara. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang bagong determinasyon. Tinitigan niya si Lara, hindi na bilang isang kaaway, kundi bilang isang posibleng solusyon. Isang napakakakaibang solusyon. Mayroon akong bagsak na restaurant, sabi niya ng diretsyo, ang kanyang boses ay muling naging boses ng isang malamig, direktiba, at hindi tumatanggap ng pagtutol. Nakita niya ang pagkalito sa mukha ni Lara. Bukas, pagpapatuloy niya, habang naglalakad palayo sa hapagkainan at pabalik sa kanyang mundo ng mga blueprint at kontrata. Pupunta ka doon. Huminto siya sa may pintuan ng kanyang study at lumingon. Ang kanyang mga mata ay muling tinitigan si Lara, isang tingin na puno ng otoridad. Ikaw ang bahala. Isinara niya ang pinto, iniwan si Lara na nakatulala sa gitna ng dining area, katabi ng isang walang laman na mangkok ng sinigang. Iniwan niya ito sa isang katahimikan na mas nakakabingi kaysa sa sigaw, na may isang utos na magbabago sa takbo ng kanilang mga buhay. Akala ni Lara ay nasanay na siya sa mga biglaang desisyon ni Rico Alejandro. Ngunit nang ihatid siya ng driver nito kinaumagahan sa harap ng isang restaurant na may pangalang Tivivere, naramdaman niyang muli ang pamilyar na kaba. Mula sa labas, mukhang elegante ang lugar. Ngunit nang pumasok siya, isang malungkot na tanawin ang sumalubong sa kanya. Ang mga mesa ay walang laman, natatakpan ng manipis na alikabok. Ang mga upuan ay hindi maayos ang pagkakalagay. At ang 5 empleyado na nakaupo sa isang sulok ay parang mga halaman na nalimutan ng diligan, walang buhay, walang sigla. Isang babaeng nasa mid-negatibo 4 na pula, na may name tag na Elena, manager, ang lumapit sa kanya. Ikaw ba si Lara? Tanong nito, walang emosyon. Tumango si Lara. Sinabi na sa amin ni Sir Rico. Ikaw na raw ang bahala dito, sabi ni Elena, sabay buntong hininga na parang nagsasabing isa na namang bagong ideya na siguradong papalpak.
Imbes na matakot o panghinaan ng loob, isang kakaibang pakiramdam ang gumapang sa puso ni Lara. Tiningnan niya ang paligid, ang malawak na kusina na puno ng mga modernong kagamitan, ang mga eleganteng mesa, ang mga malalaking bintana. Malungkot at walang buhay ito ngayon. Pero para sa isang tulad niya na nasanay sa sikip at init ng kanilang maliit na karinderya, ang lugar na ito ay isang paraiso. Isang blankong kanvas. Isang pagkakataon. Huminga siya ng malalim, ang amoy ng luma at alikabok ay pumuno sa kanyang mga baga. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Okay, sabi niya, ang boses ay kalmado, ngunit may bagong kislap ng determinasyon. May trabaho tayo. Ang mga sumunod na oras ay napuno ng kanyang mga utos. Elena, paki-check ng inventory sa stockroom. Ikaw, kuya, linisin natin lahat ng mesa. Tayong tatlo, sa kusina tayo. Sa una, ang mga empleyado ay kumilos ng mabagal na parang robot. Ngunit nang makita nila si Lara na nagtali ng buhok, nagsuot ng apron, at nagsimulang magkuskus ng mga kaldero, unti-unti silang nahawa sa enerhiya nito. Nang malinis na ang lahat, tinipon niya sila sa kusina. Sa halip na magbigay ng isa pang utos, nagsimula siyang magluto. Kinuha niya ang mga natitirang sangkap sa pantry, isang manok, ilang gulay, bawang, sibuyas, at nagsimulang magluto ng tinola. Ang amoy ng luya at tanglad ay unti-unting pumuno sa kusina, na parang isang insenso na nagtataboy sa lumang amoy ng kabiguan. Nang maluto ito, inihain niya ito para sa kanilang lahat. Kumain muna tayo, sabi niya. Hindi tayo makakapag-isip ng maayos kung gutom tayo. Habang kumakain sila, ikinuwento niya sa kanila ang tungkol sa karinderya ng kanyang ina, kung paano sila nagsimula sa maliit na puhunan, at kung paano ang sikreto sa masarap na pagkain ay hindi ang mamahaling sangkap, kundi ang puso na inilalagay sa pagluluto. Sa unang pagkakataon, nakita ni Lara nang ngumiti si Elena. Ang ibang empleyado ay nagsimula na ring magkwento. Ang kusina na kanina'y tahimik ay napuno ng tawanan at usapan. Naramdaman ni Lara ang pag-usbong ng isang bagay na matagal nang nawala sa lugar na iyon, pag-asa. Hindi niya namalayan, mula sa labas, sa loob ng kanyang itim na sasakyan, may isang taong kanina pa nanonood. Nakaupo si Rico sa driver's seat, nakaparada sa tapat ng restaurant. Pinapanood niya ang lahat. Nakita niya ang pagdating ni Lara, ang paunang pagkabigla nito, at ang biglaang pagbabago sa kilos nito. Nakita niya kung paano nito inorganisa ang mga tao. At ngayon, mula sa malaking bintanang salamin, nakikita niya ang eksena sa loob ng kusina. Nakikita niya si Lara na nakikipagtawanan sa mga empleyado. Nakikita niya ang sigla sa mga mukha ng mga taong akala niya ay wala nang pakialam. At sa gitna ng lahat ng iyon, si Lara. Ang kanyang mukha ay hindi na mukha ng isang takot na biktima. Ito ay mukha ng isang leader. Isang babaeng puno ng passion. Hindi na malaya ni Rico, isang ngiti ang unti-unting gumuhit sa kanyang mga labi. Isang ngiti na hindi mapait, hindi mapanukso. Isang totoong ngiti. Kinagabihan, abala si Lara sa pagsusulat ng bagong menu. Napagdesisyonan niyang gawing simple pero masarap ang mga pagkain, mga lutong bahay na may kakaibang twist. Nakaupo siya sa isa sa mga mesa, napapaligiran ng mga papel. Anong ginagawa mo? Halos mapatalon si Lara sa gulat. Lumingon siya at nakita si Rico na nakatayo sa kanyang likuran. Hindi niya namalayan ang pagdating nito. Sir, nauutal niyang sabi. Gumagawa po ng bagong menu. Lumapit si Rico at tiningnan ang mga papel. Adobong puti. Crispy dinuguan. Gising-gising na may gata. Binasa niya ang mga ito ng malakas, may bahid ng pagtataka sa kanyang boses. Kinuha ni Lara ang isang notebook. May mga ideya din po ako para sa pwesto. Pwede po tayong maglagay ng mas maraming halaman para mas maging maginhawa. At yung mga ilaw, pwede nating gawing mas mainit ang kulay di. Habang nagsasalita si Lara, hindi sa mga salita niya nakatuon si Rico. Nakatingin siya sa mga mata nito, mga matang nagniningning dahil sa passion. Ang babaeng ito, na ilang araw lang ang nakalipas ay umiiyak sa takot sa kanyang harapan, ay nag-iba. Okay, sabi ni Rico, pinutol ang pagsasalita nito. Gawin mo. Nag-aalangan si Lara na iabot ang isang notebook at isang ballpen. Sir, kailangan ko po ng pondo para sa mga sangkap at sa mga halaman. Kinuha ni Rico ang notebook at ballpen. Habang nakayuko siya para isulat ang kailangan, hindi sinasadyang nagdikit ang kanilang mga kamay.
Isang maliit na kislap ng kuryente. Pareho silang natigilan. Mabilis na binawi ni Lara ang kanyang kamay na parang napaso. Naramdaman niya ang biglaang pag-init ng kanyang mga pisngi. Nag-iwas siya ng tingin, itinuon ang mga mata sa sahig. Si Rico naman, nanatiling nakatingin sa kamay niya kung saan nagdikit ang kanilang mga balat. Sa isang saglit, nakalimutan niya ang pagsusulat. Sige po, sir. Aasikasuhin ko na po ang pagsasara, sabi ni Lara, mabilis na tumayo at naglakad palayo, para lang makalayo sa awkward na sandaling iyon. Naiwan si Rico na nakatayo, hawak ang notebook. Ang pakiramdam ng balat ni Lara sa kanyang kamay ay nanatili pa rin. Tinignan niya ang papalayong si Lara, at isang bagong damdamin, isa na namang hindi pamilyar na damdamin, ang nagsimulang gumapang sa kanyang dibdib. Bago siya umalis, sumilip siya sa pinto ng kusina. Narinig niya ang mahinang tunog mula sa radyo ng isang gwardiya, isang lumang balita. Isang kilalang food critic, si Anton the Hungry Mouth Reyes, ay namataang naglilibot sa lugar ng Makati, naghahanap umano ng mga bagong restaurant na susubukan. Hindi ito pinansin ni Rico. Ang kanyang isip ay nasa ibang bagay. Ngunit ang balitang iyon ay isang bomba na may mitsang unti-unti nang umiikli, nagbabantang sumabog anumang sandali. Isang linggo. Isang linggo lang ang lumipas, ngunit para kay Rico, ang Vivere ay parang isang bagong lugar. Ang dating malungkot at madilim na espasyo ay napalitan ng buhay. May mga halaman na ngayon sa bawat sulok, ang mga ilaw ay mas mainit, at higit sa lahat, may mga tao na. Hindi pa ito puno, ngunit araw-araw, may mga bagong customer na dumarating, naakit ng mga positibong salita na kumakalat online. Mga simpleng post sa social media mula sa mga nakakain na, "Best adobong puti I've ever tasted," o, "Finally, ye place that serves real Filipino food with heart." Gabi-gabi bumibisita si Rico. Hindi para mag-utos, kundi para magmasid. Umupo siya sa isang madilim na sulok, umiinom ng kape, at pinapanood si Lara. Pinapanood niya kung paano nito kinakausap ang mga customer, kung paano nito pinapalakpakan ang mga staff kapag may nagawang tama, at kung paano nagniningning ang mga mata nito sa tuwing may pumupuri sa kanyang luto. Nagsimula siyang makaramdam ng isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman, paghanga. At kasabay nito, isang kakaibang kapayapaan. Isang gabi, habang nagsasara na sila, lumapit sa kanya si Lara, may dalang isang maliit na cake. "Sir, para po sa inyo," sabi nito, nakangiti. "Anniversary po natin." 1 week. Kinuha ni Rico ang cake. Isang simpleng chocolate cake. Ngunit para sa kanya, ito ay isang tropeo. Isang simbolo ng tagumpay. "Salamat," sabi niya. At sa pagkakataong ito, ang ngiti na isinukli niya ay totoo. Sa momentong iyon, sa gitna ng katahimikan ng nagsasarang restaurant, may isang bagay na nagbago sa pagitan nila. Hindi na ito amo at alila. Hindi na ito kidnapper at biktima. Para silang partners. At ang pakiramdam na yon ay nakakatakot, pero kasabay nito, nakakapanabik. Kinabukasan, isang milagro ang nangyari. Isang sikat na online food magazine ang nag-publish ng isang artikulo, Vivere, ang nakatagong hiyas ng Makati na muling nabuhay. Ang writer, na hindi nila namalayang bumisita, ay walang tigil sa papuri sa pagkain, sa ambience, at higit sa lahat, sa puso ng restaurant. Ang artikulo ay sumabog online. Sa loob ng ilang oras, ang telepono ng restaurant ay walang tigil sa pag-ring para sa mga reservation. Kinagabihan, ang Vivere ay puno. Bawat mesa ay may tao. Ang mga staff, na dati parang mga zombie, ay ngayon ay abala at nakangiti. Sa gitna ng lahat ng iyon, si Lara, na parang isang general na namumuno sa kanyang hukbo sa kusina. Tumayo si Rico at tinawag ang lahat. "Attention, everyone!" Natahimik ang lahat. "Tonight," sabi ni Rico, itinaas ang kanyang baso ng wine. "We celebrate. To Lara. And to Vivere. To Lara. To Vivere," sigaw ng lahat. Nagtagpo ang mga mata nila ni Lara sa gitna ng selebrasyon. Nakita niya ang saya at pasasalamat sa mga mata nito. At sa unang pagkakataon, pinayagan ni Rico ang sarili niyang isipin, paano kung mali ako sa kanya. Pag-uwi niya sa kanyang penthouse, dala-dala niya ang pakiramdam ng tagumpay. Pakiramdam niya ay kaya niyang harapin ang lahat. Napansin niyang magulo ang mga papel sa kanyang study table. Marahil ay dahil sa pagmamadali niya kanina. Sinimulan niyang ayusin ang mga ito. Ang kontrata ni Lara. Ang mga resibo ng restaurant.
ang mga blueprint. At sa ilalim ng lahat ng iyon, ang isang pamilyar na papel. Ang orihinal na resibo mula sa sanglaan. Ang simula ng lahat ng ito. Kinuha niya ito. Gabi-gabi, tinitignan niya ito, isang paalala ng kataksilan na dinanas niya. Isang paalala kung bakit niya kinuha si Lara. Ngunit ngayong gabi, iba ang epekto nito. Tinitigan niya itong mabuti na parang ngayon lang nakita. Binasa niya ulit ang deskripsyon. Binasa niya ang petsa. At pagkatapos, ang kanyang mga mata ay napunta sa isang maliit na linya na halos hindi na mabasa dahil sa pagkakabasa nito sa ulan. Pangalan ng nagsangla. May nakasulat. Malabo pero nababasa. Dahan-dahan niyang inilapit ang papel sa ilaw ng kanyang desk lamp. Ipinikit niya ang kanyang mga mata ng bahagya para mas mag-focus. Ang mga letra ay unti-unting nabuo sa kanyang paningin na parang isang multo na lumilitaw mula sa dilim. Chloe Bautista. Nabitawan ni Rico ang papel. Kumalat ito sa sahig na parang isang puting bandila ng pagsuko. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng napakabilis na parang gusto nitong kumawala sa kanyang dibdib. Hindi. Hindi maaari. Pinulot niya ulit ang resibo, nanginginig ang mga kamay. Binasa niya ulit. At ulit. At ulit. Chloe Bautista. Ang pangalan ay parang isang martilyo na paulit-ulit na pumupukpok sa kanyang isipan. Si Chloe. Hindi isang magnanakaw. Hindi isang kasabwat ni Lara. Si Chloe mismo. Ang babaeng minahal niya. Ang babaeng inakala niyang nawalan lang ng singsing. Ang babaeng pinagkatiwalaan niya. Siya. Siya ang kumuha. Siya ang nagsangla. Napatayo si Rico. Naramdaman niya ang pag-akyat ng dugo sa kanyang ulo. Ang lahat ng pagdududa niya kay Lara, ang lahat ng paratang, ang lahat ng galit lahat ay mali ang pinatutunguhan. Sinabi niya sa akin, isang bulong ang kumawala sa kanyang bibig. Naalala niya ang mukha ni Lara noong gabing iyon sa restaurant. Si Chloe. Siya ang gumawa nito. At ang sagot niya. Huwag na huwag mong babanggitin ang pangalan niya. Sinungaling. Napahawak si Rico sa kanyang ulo. Ang mundo niya ay gumuho sa pangalawang pagkakataon. Pero ngayon mas masakit. Dahil hindi lang siya biktima ng panloloko. Siya rin ay isang kontrabida. Sa gitna ng kanyang pagkalito at pagsisisi, isang malambing na boses ang biglang pumutol sa katahimikan mula sa kanyang likuran. Rico, baby. Natigilan siya. Kilala niya ang boses na yon. Isang boses na minsan ay musika sa kanyang pandinig, ngunit ngayon ay parang tunog ng isang ahas. Dahan-dahan siyang lumingon. Nakatayo sa may pinto ng kanyang study si Chloe, nakangiti ng napakatamis. At sa tabi nito, isang lalaki. Isang lalaking kilalang-kilala niya. Ang kanyang pinakamalaking karibal sa industriya. Si Marco Valencia. I'm back, sabi ni Chloe, ang kanyang mga mata ay kumikinang, hindi sa pagmamahal, kundi sa tagumpay. Ang tagumpay ay may kakaibang lasa. Para kay Lara, ito ay matamis, ngunit may kasamang pait. Matamis, dahil sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, muli niyang naramdaman ang saya sa kanyang ginagawa. Ang Viver ay naging kanyang mundo. Ang bawat ngiti ng isang nasisiyahang customer, bawat papuri mula sa kanyang staff, ay isang patunay na nasa tamang landas siya. Ngunit mapait, dahil sa dulo ng bawat araw, kailangan niyang umuwi sa isang penthouse kung saan siya ay isang bilanggo pa rin. Ang kontrata ay nakatago sa kanyang drawer, isang paalala ng kasinungalingan na nag-ugnay sa kanila ni Rico. Ngunit nitong mga nakaraang araw, may nag-iba. Ang mga tingin ni Rico ay hindi na kasing lamig ng dati. Ang mga utos niya ay napalitan ng mga tanong. At ang ngiti, ang totoong ngiti na nakita niya noong gabing iyon ay nanatili sa kanyang isipan. Nagsimula siyang umasa. Umaasa na marahil, isang araw, makikita ni Rico ang katotohanan. Na maniniwala ito sa kanya. Ngunit ang pag-asa ay isang marupok na bagay. At isang gabi, bigla na lang itong nabasag. Nasa restaurant siya, nag-aayos ng mga bulaklak sa bawat mesa, nang isang anino ang tumabon sa kanya. Pag-angat niya ng tingin, nakita niya si Rico. Ngunit hindi ito nag-iisa. Kasama niya ang isang babae. Isang babaeng napakaganda na parang lumabas mula sa isang magazine.
Nakakapit ito sa braso ni Rico na parang sila ang nag-iisang tao sa mundo. Lara, this is Chloe, sabi ni Rico, ang boses ay walang emosyon, bumalik sa dating lamig. Natigilan si Lara. Chloe. Ang pangalan mula sa resibo. Ang pangalan na sinubukan niyang sabihin kay Rico. Tumayo si Chloe sa kanyang harapan. Mas matangkad ito sa kanya, nakasuot ng isang mamahaling damit. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa, isang tingin na puno ng paghamak. Pagkatapos, umiti ito ng napakatamis kay Rico. So this is the girl, sabi ni Chloe, ang boses ay malambing ngunit may patabong talim. She's cute. Naramdaman ni Lara ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Pakiramdam niya ay lumiit siya. Chloe is here to help, sabi ni Rico, hindi nakatingin sa kanya. She has suggestions for the restaurant. Sa mga sumunod na araw, ang Vivere ay naging isang bagong uri ng impyerno para kay Lara. Nariyan si Chloe araw-araw, kasama ang isang lalaking ipinakilala bilang si Marco, isang business consultant. Nagbibigay sila ng mga suhestyon na sa pandinig ni Lara ay mga batikos. The lighting is too dim, darling, sabi ni Chloe isang araw, habang nakakapit pa rin kay Rico. It feels so provincial. We need something more sophisticated. And the menu, dagdag ni Marco, habang tinitingnan ang sinulat ni Lara. It's too common. People in Nia look for something more international. Ang pinakamasakit ay hindi ang mga salita ni Chloe at Marco, kundi ang reaksyon ni Rico. Hindi ito tumututo. Tumango lang ito na parang ang lahat ng pinaghirapan ni Lara ay biglang nawalan ng halaga. Bumalik ang pader sa pagitan nila, mas mataas at mas matibay kaysa dati. Muli siyang naging anino, habang si Rico at Chloe ay nagiging sentro ng Vivere. Isang gabi, habang nag-aayos siya ng stockroom, narinig niya ang boses ni Chloe mula sa labas. Rico, baby, you have to believe me. I was forced to do it, that man he threatened me. I was so scared, umiiyak na sabi ni Chloe. I sold the ring because it needed to escape. I came back for you. Napatakip si Lara sa kanyang bibig. Sinungaling. I know, narinig niyang sagot ni Rico. I understand. What's important is you're safe now. Nang marinig iyon ni Lara, parang may kung anong nabasag sa loob niya. Ang kaunting pag-asa na natitira sa kanya ay biglang naglaho na parang isang kandila na hinipan ng malakas na hangin. Lumabas siya ng stockroom, hindi na kaya pang makinig. Nagtama ang kanilang mga mata ni Rico. Nakita ni Rico ang sakit sa kanyang mga mata, ngunit mabilis itong nag-iwas ng tingin. Nagpatuloy si Lara sa pagtatrabaho, ngunit ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang kanyang puso ay parang isang mabigat na bato sa kanyang dibdib. Habang naghihiwa siya ng mga gulay, hindi niya namalayang nasugatan niya ang kanyang daliri. Aray! Mabilis na lumapit si Rico. Anong nangyari? Kinuha niya ang kamay ni Lara at tiningnan ang sugat. Lara, ang init ng kamay ni Rico, ang pamilyar na kuryenteng dumaloy sa kanilang mga balat. Nag-angat siya ng tingin, umaasa na makikita ang pag-aalala sa mga mata nito. Ngunit bago pa man may masabi ang sinuman sa kanila, isang boses ang pumutol sa sandali. Oh Eloy God, are you okay? Lumapit si Chloe, hinila si Rico palayo sa kanya. Rico, darling, let the staff handle it, baka ma-infection ka pa. Kumuha ito ng tissue at maarteng ipinuna sa kamay ni Rico na parang ito ang nasugatan. Para kay Lara, ang eksenang iyon ay mas masakit pa kaysa sa hiwa sa kanyang daliri. Binitawan ni Rico ang kanyang kamay. Kumuha ka ng first aid kit, sabi nito sa kanya, ang boses ay muling naging malamig at malayo. Pagkatapos ay bumaling ito kay Chloe. Are you okay? Napayuko na lang si Lara. Kumuha siya ng band-aid sa kusina at mag-isang ginamot ang kanyang sugat. Habang tinitingnan niya ang maliit na hiwa, naramdaman niya ang mas malalim na sugat sa kanyang puso. Pinanood niya mula sa malayo si Rico at Chloe na magkasamang umalis sa restaurant. Magkahawak ang kamay. Masaya. Naiwan siyang mag-isa sa gitna ng kusina, napapaligiran ng mga sangkap na nawalan na ng kulay, ng mga amoy na nawalan na ng bango. Ang lugar na minsan ay naging simbolo ng kanyang pag-asa, ay naging simbolo na ngayon ng kanyang kabiguan. Alam niyang may mali. Alam niyang may plano sina Chloe at Marco. Nararamdaman niya ito sa kanyang mga buto. Kinagabihan, habang nag-impake siya ng mga natirang pagkain, isang tawag ang dumating sa telepono ng restaurant. Siya ang sumagot. Vivere Restaurant, good evening.
Hello, magtatanong lang sana ako, sabi ng isang boses ng lalaki sa kabilang linya. Kayo pa rin ba ang supplier ng catering para sa Alejandro Construction? Opo, kami pa rin po, sagot ni Lara. Sigurado kayo? Kasi tumawag dito sa amin si Ma'am Chloe Bautista, naghahanap ng bagong supplier. Mas malaki daw ang budget niya. Sabi niya, marami daw reklamo sa pagkain niyo. Nabitawan ni Lara ang telepono. Tumama ito sa sahig na may malakas na kalabog. Pinupulot niya ito, nanginginig ang mga kamay. Naintindihan na niya ngayon. Hindi lang ang Vivere ang gusto nilang sirain. Gusto nilang sirain ang lahat ng pinaghirapan ni Rico. At gusto nilang palabasin na siya, si Lara, ang may kasalanan ng lahat. Kinabukasan, pumasok siya sa restaurant na may mabigat na dibdib. Nakita niya si Elena, ang manager, na balisa. Lara, may problema, sabi nito. Yung regular na supplier natin ng karne, biglang nag-cancel. Sabi nila, may nakuha na daw silang mas magandang offer mula sa ibang restaurant. Hindi tayo makakapagluto ng bestseller natin mamaya. Tiningnan ni Lara si Elena. Alam na niya. Ito na ang simula. Ito ang laso na dahan-dahang ipinapainom sa kanila ni Chloe. At si Rico, sa kanyang pagkabulag, ay hindi ito nakikita. Nakatayo si Lara sa gitna ng kaguluhan, nararamdaman ang pagkalunod. Alam niyang kailangan niyang gumawa ng paraan. Kailangan niyang patunayan na tama siya. Ngunit paano? Paano niya lalabanan ang isang multo mula sa nakaraan na mas pinaniniwalaan ni Rico kaysa sa kanya? Ang gabi ay nagsimula sa isang kasinungalingan. Puno ang Vivere. Ang tunog ng mga kubyertos, ang halakhakan ng mga customer, at ang abalang paggalaw ng mga staff ay dapat sanay musika sa pandinig ni Rico. Ngunit ngayong gabi, ito ay ingay. Isang ingay na hindi makatago sa tensyon na namumuo sa hangin. Nasa isang sulok si Chloe at Marco, umiinom ng mamahaling wine, ang kanilang mga mata ay nagmamasid sa bawat galaw sa restaurant na parang mga buitreng naghihintay ng mabibiktima. At si Lara nakikita ni Rico ang pagod sa mga mata nito, ang pilit na ngiti sa kanyang mga labi habang kinakausap ang mga customer. Darling, the food tastes a bit off tonight. Is Lara okay? Bulong ni Chloe sa kanyang tainga. Ang boses ay puno ng pagkukunwaring pag-aalala. Hindi sumagot si Rico. Ngunit ang lason ay pumasok na sa kanyang isipan. Ang pagdududa na pilit niyang iwinawaksi ay muling gumapang. At doon nagsimula ang gulo. Isang sigaw. Isang lalaki mula sa isang mesa sa gitna ang biglang tumayo, hawak ang kanyang tiyan. Aray! Ang sakit ng tiyan ko. Kasunod nito, isang babae mula sa kabilang mesa ang nagsimulang umubo ng malakas. Hindi ako makahinga. Sa isang iglap, ang masayang ingay ay napalitan ng sigawan at pagpapanik. Ang mga customer ay nagtayuan, ang iba'y tumatakbo palayo sa kanilang mga mesa. Kaguluhan. Anong nangyayari? Sigaw ni Rico. Bago pa man may makasagot, ang pinto ng restaurant ay bumukas ng malakas. Pumasok ang mga medic, kasunod ng isang kuyog ng mga reporter na may mga kumikinang na kamera at mikropono. Paano? Paano sila nakarating dito ng ganoon kabilis? Pero wala ng oras si Rico para mag-isip. Ang mga flash ng kamera ay sumasalubong sa kanyang mukha. Ang mga tanong ay parang mga bala na sunod-sunod na ipinapatama sa kanya. Sir, totoo po bang may food poisoning sa restaurant nyo? Sino po ang dapat managot dito? Isasara niyo na po ba ang Vivere? Ang kanyang mundo ay umikot. Ang tagumpay na ilang araw lang niyang tinamasa ay gumuho sa kanyang harapan. Ang kahihiyan ay parang isang alon na lalamon sa kanya. Sa gitna ng kaguluhan, hinila siya ni Chloe sa isang tabi. Ang mukha nito ay puno ng takot. Rico, sinabi ko na sa'yo, umiiyak na sabi ni Chloe. Hindi siya mapagkakatiwalaan. Tignan mo ang ginawa niya. Sinisira ka niya. Siguradong may nag-utos sa kanya para gawin to. Ang mga salita ni Chloe ay parang gasolina na ibinuhos sa nag-aapoy na galit ni Rico. Ang lahat ng kanyang pagdududa, ang kanyang sakit mula sa nakaraan, ang kanyang takot na muling maloko, lahat ay sumabog. Tumingin siya sa paligid at nakita si Lara na nakatayo malapit sa kusina. Ang mukha nito ay putlang-putla, ang mga mata ay nanlalaki sa gulat at takot. Ngunit sa isipan ni Rico na puno ng galit, ang nakikita niya ay hindi inosente, kundi pagkakasala. Nilapitan niya ito. Bawat hakbang niya ay mabigat, puno ng galit na hindi na niya kayang kontrolin.
Anong ginawa mo? Sigaw niya, ang boses ay umalingaw-ngaw, mas malakas pa kaysa sa ingay ng mga reporter. Natahimik ang lahat. Ang mga kamera ay sabay-sabay na bumaling sa kanila. Sir, wala po. Nanginginig na sagot ni Lara. Hindi ko po alam di. Huwag ka nang magsinungaling. Ang panga ni Rico ay nagtiim, ang mga kamao niya ay nakakuyom sa kanyang tagiliran. Ibinigay ko sa iyo ang lahat. Ang tiwala ko. Tapos ganito ang gagawin mo sa akin. Pagsasabotahe. Hindi po totoo yan, umiiyak na si Lara. Maniwala po kayo sa akin. Ngunit bingi na si Rico. Ang nakikita lang niya ay ang babaeng sumira sa kanya. Umalis ka. Ang mga salita ay lumabas sa kanyang bibig na parang lason. Umalis ka, inulit niya, itinuturo ang pinto. Ang kanyang boses ay basag sa galit at sakit. Ayoko nang makita pa ang pagmumukha mo. Nakita ni Rico kung paano nawala ang lahat ng kulay sa mukha ni Lara. Kung paano nawala ang kislap sa mga mata nito. Para siyang isang bulaklak na biglang nalanta. Hindi ito sumagot. Dahan-dahan itong tumalikod. Nagsimula itong maglakad palayo sa gitna ng mga nagbubulungang tao at mga kumikinang na kamera. Naglakad ito palabas ng pinto, patungo sa umuulan na gabi, walang dalang kahit ano. Nang mawala na si Lara sa kanyang paningin, doon lang naramdaman ni Rico ang bigat ng kanyang ginawa. Ang galit ay unti-unting napalitan ng isang nakakabinging katahimikan sa kanyang dibdib. Naiwan siyang nakatayo sa gitna ng kanyang nasirang restaurant, ng kanyang nasirang pangalan, ng kanyang nasirang buhay. Nang makaalis na ang lahat, ang mga customer, ang mga medic, ang mga reporter, pati na si Chloe na may paalam na, babalik ako bukas, darling, naiwan si Rico sa isang lugar na parang dinaanan ng bagyo. Mga platong basag, mga pagkaing nagkalat, mga upuang nakatumba. Ang galit ay napalitan ng isang malalim at nakakalamon na kawalan. Naglakad siya ng walang direksyon sa loob ng restaurant, ang kanyang mga sapatos ay tumatapak sa mga bubog. Isang bagay ang sumipa sa kanyang paa. Sa sahig, may isang maliit na pitaka. Isang luma at simpleng pitaka na gawa sa tela. Alam niyang kay Lara ito. Siguro inahulog sa gitna ng kaguluhan. Pinulot niya ito, hindi alam kung bakit. Siguro ay dahil gusto pa niya ng isa pang dahilan para magalit. Binuksan niya ito, umaasang makakita ng malaking pera, isang patunay na isa itong magnanakaw. Ngunit walang laman ang pitaka maliban sa ilang gusot na 20 pesos. Isang luma at kupas na litrato ng isang masayang pamilya, isang batang Lara kasama ang kanyang mga magulang. At isang nakatuping papel. Sa sobrang inis, kinuha niya ang papel at akmang pupunitin. Ngunit isang logo sa itaas ang nakakuha ng kanyang atensyon. Ang logo ng isang pampublikong ospital. Dahan-dahan niyang binuklat ito. Hindi ito reseta. Ito ay isang papel mula sa laboratorio. Pangalan, Lara Mendoza. Pagsusuri, resulta ng pagsusuri. Ang kanyang mga mata ay nanatili sa papel. Ang kanyang paghina ay huminto. Ang galit sa kanyang puso ay biglang napalitan ng isang malamig na takot at isang malaking, nakakalitong tanong. Hindi naramdaman ni Lara ang lamig ng ulan na bumabasa sa kanyang buong katawan. Hindi niya naramdaman ang mga batong tumatama sa kanyang mga paa, habang naglalakad siya nang walang sapin sa paa, iniwan ang kanyang mga tsinelas sa gitna ng kaguluhan. Ang tanging nararamdaman niya ay ang paulit-ulit na pag-alinggaw-ngaw ng boses ni Rico sa kanyang isipan. Umalis ka. Ayoko nang makita pa ang pagmumukha mo. Bawat salita ay isang punyal na paulit-ulit na isinasaksak sa kanyang puso. Naglakad siya ng walang direksyon, ang mga ilaw ng syudad ay naging isang malabong pinta sa kanyang mga matang puno ng luha. Ang mundo na minsan ay pinangarap niya, ang mundo ng vivere na binuo niya mula sa abo, ay naglaho na parang isang panaginip. Ipinagtulakan siya palabas, itinapon na parang basura. Hindi niya alam kung paano, ngunit ang kanyang mga paa ay dinala siya pabalik sa pamilyar na eskinita. Sa dulo nito, nakatayo ang kanilang maliit na karinderya. Madilim na ito at sarado, isang tahimik na saksi sa kanyang pagbabalik. Umupo siya sa isang lumang bangko sa labas, niyakap ang kanyang sarili. Ang basang damit ay dumikit sa kanyang balat. Doon, sa ilalim ng mahinang ilaw ng poste, hinayaan niyang bumuhos ang lahat ng luhang kanina pa niya pinipigilan. Umiyak siya hindi lang dahil sa sakit, kundi dahil sa kawalan ng katarungan. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto ng karinderya. Lumabas ang kanyang ina, may dalang payong. Hindi ito nagsalita.
Umupo lang ito sa tabi niya at pinayungan siya, hinahayaang umiyak ang kanyang anak. Nang mahimasmasan siya, inakay siya ng kanyang ina papasok. Ipinagtimpla siya ng mainit na salabat at binigyan ng tuyong damit. Anak, mahinang sabi ng kanyang ina. Hindi kita pipiliting magsalita. Pero nandito lang ako. Ang mga salitang iyon, mas mabisa pa kaysa sa kahit anong tanong, ang muling nagpaiyak kay Lara. Yumakap siya ng mahigpit sa kanyang ina at doon ibinuhos ang lahat. Ang mga sumunod na araw ay parang isang panaginip na malabo at mabigat. Halos hindi siya kumakain. Palagi siyang pagod at nahihilo. Madalas, bigla na lang siyang nasusuka sa umaga. Anak, magpatingin ka na sa doktor, sabi ng kanyang ina isang araw, ang mukha ay puno ng pag-aalala. Namumutla ka. Baka kung ano na yan. Pumayag si Lara para lang mapanatag ang loob ng kanyang ina. Nagpunta siya sa isang maliit na health clinic sa kanilang barangay. Habang naghihintay siya, ang kanyang isip ay lumilipad. Marahil ay dahil lang ito sa stress. Marahil ay may ulcer na siya. O baka simpleng trangkaso lang. Lara Mendoza, tawag ng isang nurse. Pumasok siya sa maliit na kwarto ng doktor. Matapos ang ilang tanong at isang mabilis na pagsusuri, ngumiti ang matandang doktora sa kanya. Mukhang hindi naman trangkaso ito, Hija, sabi ng doktora habang tinitingnan ang kanyang mga papeles. Ano po yun, Dok? Tanong ni Lara. Ang doktora ay tumingin sa kanya ng diretsyo, ang mga mata ay puno ng saya. Congratulations, ma'am. You're 6 weeks pregnant. Parang isang malakas na kulob na yumanig sa buong mundo ni Lara ang mga salitang iyon. Ang ingay ng klinik ay biglang nawala. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis na pagkabog ng kanyang puso. Buntis? Siya buntis? Nanginginig ang kanyang mga kamay. Automatiko itong napahawak sa kanyang tiyan. Walang laman. Patag. Ngunit sa loob may isang buhay na nagsisimulang mabuo. Isang anak. Anak ni Rico. Ang anak ng lalaking nagtaboy sa kanya. Pag-uwi niya, dumiretso siya sa kanyang maliit na kwarto. Humarap siya sa isang lumang salamin na may lamat sa isang gilid. Tinitigan niya ang kanyang refleksyon. Isang babaeng pagod, talunan at wasak. Hinaplos niya ang kanyang tiyan. At doon, sa gitna ng kanyang pagkasira, isang bagong damdamin ang nagsimulang umusbong. Hindi ito galit. Hindi ito takot. Ito ay ang pag-ibig ng isang ina. Isang buhay ang nakadepende sa kanya ngayon. Hindi na niya pwedeng hayaan ang sarili niyang maging biktima. Hindi na siya pwedeng maging mahina. Ang mga luha ay nagsimulang tumulo mula sa kanyang mga mata, ngunit iba na ang dahilan ng mga ito. Pinunasan niya ang mga ito ng may bagong determinasyon. Tinitigan niya ang kanyang refleksyon sa salamin, ngunit hindi na ang babaeng talunan ang kanyang nakikita. Para sa'yo, anak, bulong niya sa sarili, ang boses ay nanginginig ngunit buo. Lalaban si mama. Para makalimot, sinimulan niyang linisin ang kanyang kwarto. Inayos niya ang mga lumang damit, itinapon ang mga hindi na kailangan. Sa ilalim ng isang tumpok ng mga lumang gamit, nakita niya ang isang bagay na matagal na niyang kinalimutan. Isang luma at murang cellphone. Ang kanyang ipambasag na telepono na ginagamit niya noon kapag ayaw niyang maistorbo. Kinuha niya ito. Naalala niya, ginamit niya ito noon para mag-record ng mga recipe idea para hindi niya makalimutan. Binuksan niya ito. Mayroon pa itong kaunting baterya. Pinindot niya ang voice memo app. May ilang mga files doon. Recipe ng sinigang, pansit idea, at isang file na may petsa ng araw kung kailan unang dumating sina Chloe at Marco sa Viver. Ang haba ng recording ay mahigit 1 oras. Naalala niya. Bago sila dumating, nagre-record siya ng ideya para sa isang bagong dessert. Ibinulsa niya ang telepono sa kanyang apron nang bigla silang pumasok. Sa sobrang gulo ng kanyang isip, nakalimutan niyang patayin ito. Nakalimutan niyang nagre-record pa rin ito habang nasa bulsa niya. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng malakas. Maaari kaya? Nanginginig ang kanyang daliri habang dahan-dahan niyang itinapat ito sa play button. Ang buong hinaharap niya at ng kanyang anak ay maaaring nakasalalay sa kung ano ang maririnig niya sa susunod na mga segundo. Ang papel ay nanginginig sa mga kamay ni Rico. Resulta ng pagsusuri. Ang mga salita ay paulit-ulit na umiikot sa kanyang isipan, ngunit hindi niya maintindihan.
Ang kanyang utak, na sanay sa pag-intindi ng mga komplikadong blueprint at mga legal na dokumento, ay hindi maproseso ang simpleng papel na ito. Isang bagay lang ang sigurado, ang galit na nararamdaman niya kanina ay napalitan ng isang malamig, gumagapang na takot. Ang imahe ni Lara na naglalakad palabas sa ulan, ang walang buhay na mga mata nito lahat ay bumabalik sa kanya na parang isang bangungot. Nagkamali siya. Malaki ang kanyang pagkakamali. Kinabukasan, hindi siya pumasok sa opisina. Hindi niya sinasagot ang mga tawag mula sa kanyang mga kliyente, mula sa kanyang mga abogado. At higit sa lahat, hindi niya sinasagot ang mga tawag ni Chloe. Isa lang ang nasa isip niya. Kailangan niyang malaman ang buong katotohanan. Nagmaneho siya, hindi patungo sa kanyang opisina sa IS, kundi patungo sa isang lugar na hindi pamilyar sa kanya. Sa isang magulo at maingay na kalye, natagpuan niya ang sanglaan. Ang simula ng lahat. Pumasok siya. Ang may-ari, isang matabang lalaki na nakasando, ay tiningnan siya mula ulo hanggang paa. Ano nang kailangan natin, sir? Inilabas ni Rico ang kanyang wallet at naglabas ng isang makapal na bungkos ng pera. Inilapag niya ito sa salaming estante. Kailangan kong makita ang CCTV footage nyo noong petsa na to, sabi ni Rico, itinuturo ang petsa sa resibo na hawak niya. Lahat ng anggulo. Ngayon na. Nang makita ng may-ari ang pera, bigla itong naging alerto. Mabilis siyang kumilos at dinala si Rico sa isang maliit na kwarto sa likod kung saan naroon ang monitor ng CCTV. Habang pinapanood ni Rico ang mabilis na pagtakbo ng oras sa screen, ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Naghahanap siya ng patunay. Patunay na tama siya o patunay na isa siyang malaking gago. Stop. Diyan, utos niya. Huminto ang video. Sa screen, malinaw na malinaw, nakatayo sa harap ng kahera si Chloe. Nakangiti ito, suot ang isang malaking salamin sa mata na parang nagtatago. Inilabas nito mula sa kanyang bag ang singsing. Ang singsing ng kanyang ina. At walang bakas ng pag-aalinlangan, ibinigay niya ito sa kahera. Naramdaman ni Rico ang pag-akyat ng apdo sa kanyang lalamunan. Ang kulay ay nawala sa kanyang mukha. Si Chloe. Hindi pinilit. Hindi tinakot. Kusang loob. Ang lahat ng kasinungalingan na sinabi nito ay parang mga bubog na tumutusok sa kanyang isipan. I-play mo, bulong niya. Nakita niya kung paano kinuha ni Chloe ang makapal na sobre ng pera, kung paano nito binilang, at kung paano ito umalis sa sanglaan na may isang ngiti ng tagumpay sa kanyang mga labi. Tumayo si Rico. Kailangan niya ng hangin. Lumabas siya ng sanglaan, ang kanyang mga binti ay nanginginig. Sumandal siya sa pader, pilit na humihinga. Sa sandaling yon, nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang text message mula sa isang hindi kilalang numero. Wala itong salita. Isang audio file lang ang naka-attach. Dahil sa isang hindi maipaliwanag na dahilan, pinindot niya ang play. Isang mahinang tunog sa simula, mga kaluskos. Pagkatapos, isang boses. Boses ni Marco. The plan is simple. We create a scene. Food poisoning. The media will be there. I've already paid them. Sumunod ang boses ni Chloe, malambing ngunit puno ng lason. And Rico, that idiot, will blame the little chef. He's so easy to manipulate. He's so afraid of being hurt again, he'll believe anything I say. Isang tawa. Isang masamang tawa mula sa kanilang dalawa. We will destroy him, and that little chef, sabi ni Marco. Nabitawan ni Rico ang kanyang telepono. Hindi na ito tungkol sa singsing. Hindi na ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa pagsira sa kanya. At ginamit nila si Lara para gawin yon. At siya, sa kanyang katangahan at pagkabulag, ay nagpagamit. Isang emosyon ang pumalit sa takot at pagsisisi. Isang dalisay at nag-aapoy na galit. Mabilis siyang sumakay sa kanyang sasakyan at pinaandar ito na parang wala ng bukas. Ang kanyang destinasyon, Viver. Ang lugar kung saan nagsimula ang tagumpay at kung saan din ito gumuho. Nadatnan niya sina Chloe at Marco doon, nagtatawanan habang tinitingnan ang mga sirang gamit. Oh, darling, you're here, sabi ni Chloe, akmang yayakapin siya. Ngunit umiwas si Rico. Humarap siya sa kanila, ang kanyang mukha ay isang maskara ng malamig na galit. Tapos na ang laro nyo, sabi niya, ang boses ay kalmado ngunit nakakakilabot. Nagkatinginan sina Chloe at Marco, may pagtataka sa kanilang mga mukha.
Inilabas ni Rico ang kanyang telepono. Pinindot niya ang play. Ang boses ni Chlo at Marco, na nagpaplano ng kanilang masamang balak, ay umalinggaw sa loob ng sirang restaurant. Nakita ni Rico kung paano nawala ang kulay sa mukha ni Chlo. Ang pagkukunwaring pag-aalala ay napalitan ng purong takot. Rico. I can explain. Explain what? Sigaw ni Rico, ang galit ay tuluyan ng sumabog. Explain how you sold my mother's ring. Explain how you plan to destroy me. O baka gusto mong explain ko to sa mga pulis? Itinaas niya ang kanyang telepono. I have the audio footage. I have this recording. You have nothing. Si Marco, na kanina'y nagyayabang, ay biglang namutla at dahan-dahang umatras. Si Chlo naman ay napaluhod, umiiyak. Ngunit ngayon, ang kanyang mga luha ay hindi na epektibo. Get out, sabi ni Rico, ang boses ay puno ng pagkasuklam. Get out of Ella restaurant. Get out of Ella life. Before change in my mind and call the police. Mabilis na tumakbo si Marco palabas. Si Chlo, sa gitna ng kanyang mga hikbi, ay tumayo at sumunod. Iniwan nila si Rico sa gitna ng katahimikan. Ngunit hindi pa tapos si Rico. May isa pa siyang kailangang gawin. Ang pinakamahalaga sa lahat. Lara. Tumakbo siya palabas, sumakay sa kanyang kotse. Hindi niya alam kung saan ito pupunta. Ngunit kailangan niya itong mahanap. Nagmaneho siya na parang baliw patungo sa poblasyon, ang lugar na minsan niyang hinamak. Nagtanong-tanong siya sa mga tao sa kalye. May kilala po ba kayong Lara Mendoza? May karinderya po siya dito. Ang iba'y umiiling. Ang iba'y tinitingnan lang siya. Ngunit isang matandang babae ang nagturo sa kanya sa isang maliit na eskinita. Doon sa dulo, iho. Ang lutong ni Aling Nena. Halos takbuhin ni Rico ang eskinita. At doon, sa dulo, nakita niya ito. Isang maliit na karinderya. At sa labas, si Lara, naghahandang magsara. Huminto si Rico sa kanyang harapan. Ang kanyang mamahaling damit ay gusot. Ang kanyang buhok ay magulo. Ang kanyang paghinga ay habol. Nag-angat ng tingin si Lara. Ang kanyang mga mata, na dati puno ng buhay, ay blanko. Walang galit, walang saya, walang sakit. Walang-wala. Parang hindi na siya kilala. Ang itsurang iyon ang tuluyang sumira sa puso ni Rico. Walang salita. Dahan-dahan siyang lumuhod sa basang semento, sa harap ni Lara, sa harap ng lahat. Inalis niya ang lahat ng kanyang pride, ang lahat ng kanyang yabang. Ang mga luha na matagal niyang itinago ay nagsimulang bumagsak. Patawarin mo ako, Lara, sabi niya, ang boses ay basag at puno ng pagsisisi. Ang mga salitang matagal nang dapat niyang sinabi ay sa wakas ay lumabas. Nagkamali ako. Naging tanga ako. Pero maniwala ka sa akin. Patawarin mo ako. Itinaas niya ang kanyang tingin, umaasang makakita ng kahit kaunting emosyon. Mahal kita. Hindi sumagot si Lara. Tinitigan lang siya nito. Pagkatapos, dahan-dahan, kinuha nito ang kanyang kamay, ang kamay ng lalaking lumuhod sa kanyang harapan. At dahan-dahan, inilagay ni Lara ang kanyang kamay sa ibabaw ng tiyan nito. Naramdaman ni Rico ang bahagyang umbok sa ilalim ng damit nito. Tumingin siya mula sa tiyan nito, patungo sa mga mata nito, at pabalik. Ang kanyang paghinga ay nahinto. Ang kanyang puso ay tumigil sa pagtibok. Sa gitna ng katahimikan ng eskinita, sa ilalim ng mahinang ilaw ng poste, naintindihan ni Rico ang lahat. Lumipas ang 6 na buwan. Ang hangin sa loob ng restaurant ay puno ng amoy ng bagong lutong pagkain at masayang tawanan. Ang mga dingding na dati kulay abo at malungkot ay pininturahan na ngayon ng mainit na kulay krema. Ang mga bintana ay nagpapapasok ng ginintuang sinag ng hapon. At sa itaas ng pinto, isang bagong pangalan ang nakasulat sa eleganteng letra, Lara's Kitchen. Mula sa isang sulok ng abalang kusina, pinapanood ni Lara ang lahat. Malaki na ang kanyang tiyan, at ang kanyang paggalaw ay mas mabagal na, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning. Ang bawat platong lumalabas, ang bawat ngiti ng kanyang staff, ay isang tugon sa dasal na hindi niya alam na mayroon siya. Hindi na siya ang chef ng Viver. Siya na ang may-ari ng Lara's Kitchen. Ma'am Lara, table 5, order po ng crispy dinuguan, sabi ng isang waiter. Ngumiti si Lara. Okay, coming up. Habang nagbibigay siya ng mga instruksyon sa kanyang mga cook, naramdaman niya ang isang pamilyar na yakap mula sa likod.
Isang pares ng mga braso ang pumulupot sa kanyang baywang, at isang halik ang marahang lumapat sa kanyang balikat. Kumusta ang paborito kong chef at ang paborito kong baby, bulong ng isang boses sa kanyang tainga. Lumingon si Lara at mumiti. Okay lang kami, paborito kong tagahugas ng plato. Tumawa si Rico. Si Rico. Hindi na siya ang si na nakasuot ng mamahaling suit. Ngayon, nakasuot siya ng simpleng itim na shirt at isang apron na may logo ng Ilara's Kitchen. Siya ang opisyal na tagasubok ng pagkain, tagabuhat ng mga mabibigat na bagay, at ang pinakamalaking tagahanga ni Lara. Ang pagpapatawad ay hindi dumating sa isang iglap. Ito ay isang proseso. May mga araw na tahimik, mga araw na puno ng hindi masabi na mga salita. Ngunit ipinakita ni Rico ang kanyang pagsisisi hindi sa mga salita, kundi sa gawa. Ipinaglaban niya si Lara. Inayos niya ang gulo sa media, nilinis ang kanyang pangalan. Ibinenta niya ang vivere at ginamit ang pera para itayo ang pangarap ni Lara. At higit sa lahat, araw-araw, ipinaramdam niya dito na ito ang pinakamahalagang bagay sa kanyang buhay. Tapos ka na ba dyan? Uwi na tayo. Baka mapagod si baby, sabi ni Rico, hinahaplos ang malaking tiyan ni Lara. Sandali na lang, sabi ni Lara. Tatapusin ko lang to. Pag-uwi nila, hindi na sila sa malawak at malamig na penthouse tumuloy. Nakatira na sila ngayon sa isang maliit, ngunit maaliwalas na bahay sa isang tahimik na subdivision. May maliit itong hardin sa harap kung saan nagtatanim si Lara ng mga herbs para sa kanyang restaurant. Habang nagpapahinga si Lara sa sofa, pumasok si Rico sa sala, may dalang isang malaking karton. Ano yan? Tanong ni Lara. Isang bagay na dapat ko nang ginawa noon pa, sabi ni Rico, nakangiti. Binuksan niya ang karton. Sa loob, mga piraso ng kahoy. Isang crib na kailangan pang buuin. Kaya mo ba yan? Natatawang tanong ni Lara. Ako pa ba? Mayabang na sabi ni Rico. Pinanood ni Lara si Rico habang pinag-aralan nito ang instruction manual, nakakunot ang noo, at sinusubukang pagdugtungin ang mga piraso. Ang dating lalaki na kayang magpatakbo ng isang multimilyon na kumpanya ay hirap na hirap sa pagbuo ng isang simpleng kuna. Napangiti si Lara. Ito ang lalaking minahal niya. Hindi perpekto, pero totoo. Tumayo siya at lumapit. Tulungan na kita. Magkasama nilang binuo ang kuna. Sa gitna ng kanilang tawanan at pagtutulungan, may isang bagay na mas nabuo at tumibay, ang kanilang relasyon. Nang matapos sila, tumayo sila sa harap ng kuna, magkahawak kamay. May kulang pa, sabi ni Rico. May kinuha siya sa kanyang bulsa. Isang maliit na kahon. Binuksan niya ito. Sa loob, hindi isang malaking diamante, kundi isang simpleng singsing na silver na may maliit na ukit sa loob. Isinuot niya ito sa daliri ni Lara. Hindi ito pamana ng nakaraan, sabi ni Rico, tinitingnan ang mga mata ni Lara. Ito ang simula ng ating kinabukasan. Hinaplos ni Lara ang singsing sa kanyang daliri. Salamat, Rico. Yumuko si Rico at hinalikan siya. Isang halik na puno ng pasasalamat, pangako, at pag-ibig. Sa gitna ng kanilang halik, biglang naramdaman ni Lara ang isang malakas na sipa mula sa kanyang tiyan. Napahiwalay siya kay Rico, napahawak sa kanyang tiyan, at napatawa. Mukhang may isa pang nagsasabing salamat. Inilagay ni Rico ang kanyang kamay sa tiyan ni Lara, at naramdaman din niya ang paggalaw. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa tuwa. Pareho silang napatawa, isang tawa na puno ng purong kaligayahan. Niyakap nila ang isa't isa, nakatayo sa harap ng nabuong kuna, sa loob ng kanilang bagong tahanan. Ang sinag ng papalubog na araw ay pumasok sa bintana, binabalot sila sa isang mainit na liwanag. Alam ni Lara na hindi magiging madali ang lahat. May mga sugat pa rin na kailangang maghilom. Ngunit habang nakayakap siya sa lalaking minamahal niya, at habang nararamdaman niya ang buhay na gumagalaw sa loob niya, alam niyang nasa tamang lugar na siya. Hindi sa isang perpektong simula, kundi sa isang bagong simula na binuo nilang dalawa mula sa mga durog na piraso ng kanilang nakaraan. Isang simula na mas matatag, mas totoo, at puno ng walang hanggang pag-asa. At dito nagtatapos ang kwento ni Rico at Lara. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Mula sa unang pagkikita na puno ng galit, hanggang sa mga luhang pumatak dahil sa sakit at pagkabigo, at sa wakas, sa matamis na ngiti ng isang bagong simula. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, kasama niyo akong naramdaman ang bawat pintig ng kanilang mga puso.
Naramdaman ko ang bigat ng pagsisisi ni Rico, ang tahimik na lakas ni Lara, at ang unti-unting paghilom ng dalawang sugatang kaluluwa. Nais kong iparating sa pamamagitan nila na ang pag-ibig ay hindi isang perpektong fairy tale. Ito ay magulo, masakit, at minsan nakakalito. Ngunit sa kabila ng lahat, ito rin ang nagbibigay sa atin ng lakas upang magpatawad, bumangon, at umasa muli. Sana, sa kwento ni Rico at Lara, ay may napulot kayong isang aral na lahat tayo ay karapat-dapat sa pangalawang pagkakataon. Na ang tunay na pag-ibig ay hindi ang paghahanap ng isang taong perpekto, kundi ang paghahanap sa isang taong handang buuin ka, kahit na ikaw ay basag. Muli, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Kung may isang bahagi ng kwento na tumatak sa inyo, o isang aral na inyong natutunan, huwag po kayong mag-atubiling ibahagi ito sa comment section sa ibaba. Nais kong marinig ang inyong mga saloobin. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento.